Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Shout out muna tayo kay Gilbert Lopez from Talumo, Davao City. Giovanni Kumita from Cebu na palagi nagkakamali magpadala sa GCash po. Kasi itong magpadala tayo ng GCash mga kaibigan, kailangan talaga natin na i-repeat mo or siguraduhin natin na tama ba yung number kasi sayang naman yung pira mga kaibigan. Marjon Roslyn, good morning sa ating lahat po. Kasi naman itong magpadala tayo sa GCash mga kaibigan, talagang siguraduhin natin yung number na tama talaga yung isinulat natin mga kaibigan kasi alam nyo na hindi biro maghanap ng pira po, kaya sa atin dito ay talagang anuhin natin sa mga kaibigan, talagang iklaro natin po. Itong pag-usapan natin ay itong tungkol sa mga kaibigan, sunod-sunod na talo, ano ba ang dapat gawin mo mga kaibigan? Ito naman sa atin ay hindi naman tayo nagmamarunong na kung marami ka ng talo, ito gawin mo para manalo ka ulit. Ako hindi po ganun mga kaibigan. Sa akin mga kaibigan dati ay napag-alaman lang natin to through mga kaibigan din na dati mga kaibigan na may pagkakataon po na sunod-sunod yung talo ko mga kaibigan. Ang ginagawa ko doon mga kaibigan ay nagpausok po ako mga kaibigan. Kasi sabi ng kaibigan ko na, Lon, pag marami ka ng talo sunod-sunod, magpausok ka. Yung tawag namin sa ganyan mga kaibigan, sa Mindanao ay tinatawag yun na magpalina po. Yung palina mga kaibigan, yung magpausok po mga kaibigan. Kasi marami namang marami namang nagbinta dyan sa yung mga nagbinta ng mga herbal po. Marami yun sa Mindanao mga kaibigan, sa merkado po makita yun. Yung maraming mga ugat-ugat ng puno, yung nilagyan ng video oil po, yung mga ganun. Marami po yan sa Mindanao mga kaibigan, sa merkado lang namin yan mabili po. Ang tawag doon mga kaibigan, yung kamangyan, tinatawag nila po na pag pinausuka, pinaanuhan mo yan ng baga, medyo umuusok po mga kaibigan. Yun ang ipausok mo doon sa ilalim ng mga kulungan na yung mga manok po. Sa amin yan, ginagawa namin dyan mga kaibigan ay every Friday ng 6 o'clock in the evening mga kaibigan. Ako na may, tayo naman po ay bilang isang sabungiro. Hindi naman tayo talagang 100% naniwala kagad. Tinitesting ko po yan mga kaibigan. Isawa ng Diyos mga kaibigan, pagdating po na naglaban ako, nanalo naman po. Kaya yun lang ang ginagawa ko mga kaibigan, lalo na pag sunod-sunod ng talo. Para bang may tinatawag mga kaibigan para yung pangpatigil lang ng po, yung malas ba, kung ganun ba, alam nyo na pag bilang isang sabungiro ba, talagang may tayo dyan mga kaibigan, may pangtanggal malas na po. Yun lang po, pero sa pagbalik ko po sa ng exam kaibigan, nalo naman po. Kaya yun lang naman mga kaibigan, hindi naman tayo sinasabi natin na yan ang mga pangyayaring ganyan ay totoo talaga. Pero kung gusto nyo pong matanggal o pahinto yung mga malas na ganon, pwede nyo itry yan mga kaibigan. Ang tawag doon mga kaibigan ay magpalina po. Yung ginagamit doon mga kaibigan, yung kamangyan, para siyang bato mga kaibigan na yellow brown. Pag tinatabi mo sa medyo baga mga kaibigan, umuusok. Yun ang ginagamit namin pampausok sa ilalim ng kulungan mga kaibigan. Yun lang po, yun ay talagang lang mga kaibigan, experience lang yung mga ginagawa natin sa ating manukan para naman pang tanggal sumpa lang mga kaibigan na ito naman sa atin ay lalo na pag sabungiro ka ay meron ka talaga mga ginagawang medyo pamputol ng balas mga kaibigan. Sa sino lang yung maniwala, kung hindi ka naman maniwala, pwede mo naman hindi sundin. Pero kung talagang gusto mo rin maranasan yun mga kaibigan, di sundin mo po. Napakasimple lang mga kaibigan, pausukan mo lang 6 o'clock in the evening po mga Friday. Mo ng Friday mga kaibigan, totoo yan. Sa atin naman ay matutuo man yan o hindi mga kaibigan, wala namang mawala sa atin po. Yun lang talaga mga kaibigan, kasi kung ikaw ay isang sabungiro po, ay kailangan mo ring mga kaibigan, kailangan mo ring makiramdam kung ano man yung mga ginagawa mga kaibigan, lalo na pag ikaw ay talagang sunod-sunod yung malas mo, baka naman maanuhan yun mga kaibigan, magawa ng remedyo po. Sa atin dito, kung sino lang yung naniniwala po, hindi ko naman sinasabi yan na totoo, yun lang ay napulot din natin sa kapwa natin sa bungiro. At saka mga kaibigan, may nagtanong sa akin na ano ba daw yung
pinakamalakas, yung Golden Boy ba o yung Tornado Hatch. May ano naman mga kaibigan, may nag-answer naman kaibigan, ano daw, Meralco daw. Grabe, Meralco daw. Pero sa akin, akala mga kaibigan ay siya nakita ko lang. Ang Golden Boy mga kaibigan ay malakas naman. Grabe talaga ang palo, pero yung Tornado mga kaibigan, nakita ko rin yun. Iba din ang palo mga kaibigan, talagang napaka-super lakas po. Alam nyo na, nakita ko yung sa kaibigan ko na talaga nakuha niya doon kay Ramon Montero, yung sa Banahaw mga kaibigan, talaga iba ang palo po, talagang diin na diin mga kaibigan, totoo yan. Mayroon din siyang SBR. Nako, pare-pareho lang ng lakas ng palo po. Pero kasi itong Golden Boy mga kaibigan, sa tingin ko po, iba din ang palo ng Golden Boy mga kaibigan, talagang madiin din. Pero malakas din mga kaibigan, pero siya nakita ko rin sa parang pare-pareho lang mga kaibigan, depende lang kasi sa manok yun. Kasi alam nyo sa sinasabi natin na sa magkakapatid po, ay talagang may naiiba ang palo mga kaibigan, kahit magkakapatid sila o ano, talagang kasi kaya nasabi ko na depende lang sa manok po yan mga kaibigan. Pero itong nahawakan kong Golden Boy mga kaibigan, na galing din sa red, kung inaano mo mga kaibigan, yung binitaw mo, nako, super din talaga. Kaya hindi ako makapagsabi kung sino talaga malakas. Depende na lang yun siguro sa kondisyon ng isang manok po. Kasi alam nyo na, pag ang manok na medyo kondisyon po, ay talagang malabas yung gigil at saka lakas yung isang manok po. Yung tinatawag natin mga kaibigan na palong may galit po, totoo yan. Kasi ang manok naman talaga mga kaibigan, pag medyo wala sa kondisyon po, ay medyo hindi po masyadong magpalabas yung lakas nila mga kaibigan. Kaya sa atin naman, ma-tornado mo yan, mag-Golden Boy man yan, o anong klaseng hatches yan, depende na lang yun sa isang manok po kung siya ba ay kondisyon o kulang sa kondisyon. Kasi naman mga kaibigan, pag ang manok po ay talagang nasa top or talaga napalabas yung gigil o lakas isang manok po, ay medyo nakakaiba po mga kaibigan, totoo yan. Kaya sa atin mga kaibigan, mag-Golden Boy man yan o Tornado Hatch, depende na lang yan sa nag-alaga po, o depende sa panahon o sa araw na siya ibinitaw po. Yun lang po mga kaibigan. May nagtatanong sa akin mga kaibigan na kung paano daw makasali ng yung raffle natin. Kung makita lang kita dyan sa comment section mga kaibigan, ito lang, pasok ka na po. Tingnan mo na lang sa natin 5 days before magpa-raffle tayo. Anuhan mo lang itong mga video natin mga kaibigan, kasi babasahin ko po lahat yung mga entrante doon mga kaibigan, para naman malaman nyo kung kasali ba kayo, hindi po. Pero wala po tayong pilalampas ito mga kaibigan, basta naka-comment ka lang doon sa mga video na ginagawa natin po, ay talagang kasali ka na mga kaibigan. Napakadali lang po, wala tayong pinapaboran dito mga kaibigan, lahat ay fair po, pare-pareha. Basta naka-comment, kahit hindi ka subscriber mga kaibigan, basta naka-comment ka sa isang video ko, ay talagang pasok ka na. Kasi bago po ako magpa-raffle mga kaibigan, i-review ko lahat yun mga kaibigan, yung mga message doon, i-review ko kung sino yung naka-comment doon, saka ko i-write down sa ating mga entrante list po. Yun lang mga kaibigan, huwag kayong mag-alala mga kaibigan, kasi wala tayong kartihan dyan. Basta naka-comment ka lang, talagang kasali ka na po. Ayun lang mga kaibigan, nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers o mga subscriber man, o yung mga nagpahulugan sa atin. Maraming salamat sa iyo lahat po. Ayun lang mga kaibigan, ayun lang ang pag-usapan natin sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.